Lord, pour out your Spirit in all the people of the earth. Amen. Let your sons and daughters speak your words of prophecy. Amen. Hallelujah. Send us dreams and vision. Reveal the secret of your heart. Hallelujah. Lord, our faith is rising. Let all heaven sound the coming of your day. Oh, there's gonna be a great awakening. Hallelujah. There's gonna be a great revival in our heart. There's gonna be a great awakening in everyone who walk with Jesus. They will be saved. Lord, pour out your Spirit, hallelujah, on all the nations of the world. Let them see your glory. Let them fall in reverent awe. Lord, your mighty power shake the heavens and the earth. Amen. Lord, the bride is waiting. Let creation see the coming of your day. Oh, there's gonna be a great awakening. Hallelujah. There's gonna be a great revival in our heart. There's gonna be a great awakening in everyone who walk with Jesus. They will be saved. There's gonna be, Lord, there's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our heart. There's gonna be a great awakening. Everyone who walk with Jesus. Hallelujah. For the last time, sing this song with all your hearts. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our heart. There's gonna be a great awakening. Everyone who walk with Jesus, they will be saved. Amen. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Glory to God. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Buksan po natin ating mga Bible dito sa 1 Corinthians 13 hanggang I think verse 10 to. At Peter, 2 Peter chapter 1. Okay, simula natin sa verse 2. Verse 1. Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become a sounding brass, or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy
and understand all mysteries, and all the knowledge. And though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. Charity suffereth long, and is kind, and charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up. Okay, verse 5. Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Beareth all things, and believeth all things, hope all things, and endureth all things. Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be a knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. When I was a child, I spake as a child. Corinthians 10:13. Okay, at 13 pa rin, the same book. I understood as a child. I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall know, even as also I am known. And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Now, dito sa 2 Peter, chapter 1, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, to your virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you, and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that is lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, you shall never fall. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita, at tayo po ay dumalangin bilang pasasalamat. Glory to God. Hallelujah. Dear Lord Jesus, papasalamat kami, Lord, for this gracious word. Hallelujah, that we read. We pray, Lord, na you will continue to open and reveal this word to us. Help your servant, Lord. At ang bawat isa ay patuloy mong bigyan ng clear understanding, bigyan ng knowledge and revelation, Lord, sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Gamitin mo po sa munting bahaging ito ng pananambahan namin ang iyong munting alipin, at itago mo siya sa iyong likuran. At ang iyong kaluwalhatian lamang ang makita at masumpungan ng bawat isa. Oh, help us, Lord, once again, at i-bless mo po ang mga salitang ito na aming bubulay-bulayin ngayong umaga. At ikaw mag-ingat sa lahat ng mga paparito pa lang o wala pa sa bahay na ito ng panambahan. Salamat, Lord.
In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Tayo po'y makaupo na lahat. Magandang maga sa Bride of Christ. At sa lahat, di ba, ng mga naghanda para sa araw na ito. Ang ating pong Family Day na joint fellowship sa veterans ay gagawin natin sa 15. Okay? December 15. Okay, alis tayo rito after ng service next Sunday. Nais kong ating pag-usapan itong paksa na kanina lang po umaga na pagkagising binigay ang mensahe. The accumulation, of the 7 virtues or virtues. Okay? Na kung ating isasalin sa ating wika ang tinatawag na pinagtipon-tipong 7 kapangyarihan. Okay? Pinagsama-sama. Ano ba yun? Pinagtipon-tipon na tinatawag na 7 kapangyarihan o kagalingan. Virtue ay kagalingan. Now, sa ating pag-aaral ay there are many familiar messages na atin na narinig at napakalaga na tayo ay lagi magbasa talaga ng mensahe. Sino sa inyo ang nakabasa na at nakarinig na ng message na stature of a perfect man? Taas nga ang kamay. Meron na ba? Bakit mangilan-ngilan lang? Di ba? Yung preaching, nakarinig ng preaching ng stature of a perfect man. Wala pa. Okay? Nawala na yung ating illustration, diagram ng 7 virtue. Wala na, nabura na. Nandiyan yan sa 2 Peter na binanggit. Yan tinatawag na faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, and then charity. Okay? At marami po tayong nabasa na mga booklet, mga messages, na ito ay napakalaga na mahayag sa mga mananampalataya. Pero meron po ditong tinatawag na understanding na wag nating mawaglit ngayong umaga. Hallelujah, na sa ating tema na pag-uusapan ay dito po tayo iikot, 'di ba, sa sermon na ito. Okay, the accumulation of the 7 virtue. Nais kong bumasa ng ilang quote bilang ating introduction sa ating topic na ating bubulay-bulay. Sa message na stature of a perfect man, I think page 16 or paragraph 2 and paragraph 2. Now, I want to say this, that there are some people who have a portion of this virtue, knowledge, wisdom, patience, and so forth, that don't even profess to be a Christians. Ulitin ko po, baka hindi, diba, lumampas sa isip ng bawat isa o pandinig. Nais kong sabihin to sa inyo, sa lahat sa mga taong narito ngayon, na mayroong tinatawag na bahagi ng kagalingan, karunungan, katalinuhan, pagtitiis, o pasensya, na hindi nila ipinapahayag na sila ay Christians. Amen. May mga ganyang tao. Now, narito tayo sa paksa ng pagtuturo. Merong mga tao na merong mga bahagi nito na hindi nag-pretend bilang isang Kristiyano. Okay? Sapagkat ito'y hindi maaari. Hindi nito magagawa. Ito'y kagaya sa isang itim na ibon na nagsisikap maglagay ng tinatawag na
balahibo ng pabo sa kanyang mga pakpak para siya ay maging isang pabo. Okay? He only disgrace himself. Pinapahiya lang niya, di ba? Ang kanyang tinatawag na sarili. Mas maigi na mag-stay siya bilang blackbird. Tama? See? Kung susubukan niya na i-practice na hindi muna maging isang Kristiyano, siya ay simply all out of place. Mawawala siya sa tinatawag na hulog. Mga termino ng mga brother, wala sa hulog. Okay? O mawawala siya sa kanyang posisyon. Kagaya ito sa isang sycamore tree, trying to manufacture, nagsisikap siyang gumawa ng tinatawag na bunga ng apple. It could not do it, although it's a tree. But it can't manufacture apples. Sycamore siya by nature ng puno. Bakit siya magpipilit na maging apple ang bunga niya? Diba? Let's say, ikaw naman ay dugong Pinoy. Diba? Pinoy, tayong lahat, Pinoy. Then nagsisikap kang magkaanak ng isang napakatangos na ilong at ng blue eyes at ng tinatawag na puting-puting complexion ng kulay. Bah, there's something wrong. Sasabihin na asawa mo, uy, teka muna. Maitim ako bakit nagkaganyan yan? Diba? Hindi mo pwede yung i-manufacture. Kailangan, for their fruits, yun ang i-bear mo according to your fruits. Yun sinasabi sa quote. It's like a mule trying to manufacture wool. Trying to be a sheep. Alam mo yung mule, pinakamakulit na tinatawag na hayop. Kasi hybrid siya. Diba? Yun yung hayop na nananadyak. Diba? Yun yung hayop na parang kabayo, na parang, diba, na hybrid. Mule. Trying to manufacture wool. Trying to be a sheep. When he is a wolf, o another nature ng hayop. He is a mule. You see? He can't manufacture wool. He can't do it. Wool is a gift to a sheep and not to a mule. He might try to act like a sheep, but he's still a mule. See? You say, I can eat like a sheep. I can do this like a sheep. And no matter what you can do, you've got to be a sheep in order to have wool. Kung unawain natin at intindihin natin yung mga quotation, simple lang. Di ba? If you're a Christian, hindi mo na kinakailangang i-manufacture ang tinatawag na fruits. Hindi mo na kinakailangan pilitin ang sarili mo na i-produce ang virtues ng tinatawag na Christians. You're a Christian at ang life ng Christian ay nasa iyo, it will automatically produce, di ba? The virtues or the fruits. Amen. Hindi mo nakakailanganin pang, di ba, magpanggap. So, sabitan ng apple, yung sycamore, para sabihin sa mga tao, apple tree to. Sasabihin ng mga tao, ay, peke yan. Di ba? Hindi yan. Kitang-kita naman sa dahon, sycamore. Kitang-kita naman sa puno, sycamore. Kitang-kita naman sa itsura na sycamore. How come na siya'y nag-bear ng apple fruit? Di ba? Kaya, sabi ganon, ang una mong dapat gawin, hindi mo na kinakailangang i-confess na you are a Christian. Hindi mo na kinakailangang i-confess na you are a born-again Christian. Di ba? Na kung saan ay tinatawag na sabihin, ako ay ganito. Amen? At susunod nun, mga kapatid, ang gift. Di ba? For your fruits, di ba, they shall know you. Ma-identified ka sa iyong tinatawag na bunga. Kaya,
sa message na ito ni Verban, Stature of a Perfect Man, may ilang mga tao, maraming mga tao, they have the portion. Mga kapatid, kung pupunta ka lang dito sa lugar na nasa isla na ng Pilipinas, sa bandang itaas, alimutan ko yun, minsan nanood ako ng balita. Okay, alam nyo na yon, basta bandang itaas, isla na yan. Alimutan ko, maraming isla dyan. Basta may isang isla dyan, pumunta yung isang media doon. Reporter. Alimutan kayo kung naaalala niyo yung lugar na yon. Pumasok siya sa tindahan. Ano, Brad? Parang may alam si Brother Rabi. Pagtingin niya, walang nagtitinda. Right, Batanes. Tao po! Pabili po! Yung nagtitinda nandun sa backyard, sa likod. May ginagawa. Sige lang po. Kumuha na lang po kayo dyan. At kung ano ang magustuhan nyo, iwan nyo na lang po yung bayad dyan. At yung mga bahay, walang pintuan. Magagalang ang mga tao. Gandang maga po. Tuloy po kayo sa aming probinsya. Diba? In-interview, bakit po wala nagtitinda? Ay, dito po, ang kaugalian po dito sa amin ay walang daya. Diba? Basta kumuha ka, yun lang. Ikaw na magsukli sa sarili mo. Diba? Ikaw na ang bahala. Hindi ba kayo nag-iisip na kayo ay lokohin ng lahat ng mga mamimili nyo? Wala pong ganyan dito sa amin sa Batanes. Kung meron pong gagawa niyan, siguro mga dayo. Grabe, di ba? Kaya sabi ni Verbanam, may mga taong may mga portion na niya ng 7 virtue kung sa bait. Minsan talo pa nga ang tunay na born again doon sa 7 virtue. Di ba? Ano yun? Born again ba yun? Born again. Ba't kami hindi born again? Ito ang aming kostumbre. Sa atin po, may bantay na, naiisahan pa eh. Di ba? Patingin nga nito. Patingin nga rin ito, nilabas na. Teka po, ang dami na pong nakalabas. Mamaya, wala na yung isang item. Sobra, mga kapatid. Kaya sa panahon natin, sabi ni Verbanam, maraming mga tao, they have some portion of this virtue. Amen? That don't even profess to be a Christians. Ano po ba reliyon nyo? Bakit napakabait nyo? Ay, ako'y katutubo. Diba? Ay, ako'y katoliko. Diba? Anong reliyon nyo? Ay, ako'y isang nitibo ng bayang ito. Grabe, mga kapatid. Yun ang totoo, sabi ni Verbanam. Diba? Alam nyo ba, nagpunta kami ng Mindoro, background sa ating preaching. Inabot kami ng hapon. Naku, brother, wag na po kayong bumaba. Mahaba pa po ang paglalakbay, madilim na. Dito na po kayo, nag-evangelize kami nun. Misyonaryo kami nun dala kami mga sardinas, mga tsinelas kami. Naku, salamat po, brother. Tatawagin ko ang buong katutubo para makinig sa inyong preaching. Rejoice na rejoice sila. Fiesta sa ilang pirasong mga sardinas. Yung mga datihan dito sa atin, alam niyo yan, nakapag-contribute pa kayo nun sa Nauhan, sa bundok doon ng Halcon. Pinanik namin yung Mount Halcon. Nag-evangelize kami. Saan po kami matutulog, brother? Kung mapagtitiisan niyo po, itong aming bahay na ito, may hagdanan pa Siguro mga 1 metro yung taas ng hagdanan. Pag panik mo doon sa tinatawag na bahay, hindi ka pwedeng tumayo, pagapang. Arang mga Yun ang estilo ng bahay nila. Ando ng kalan, kompleto, sa loob. Pag nagluto na ng almusal yon, para ka nang tinapa doon sa loob. Okay? Pero sa kabila ng gano'ng mga bagay, nagulat ako, mga kapatid, doon sa Mangyan. Nakalimutan ko na yung pangalan ng Mangyan na yun na brother. Maggagabi na, malamig po dito, brother. Ito po ang kumot. Magulat ako, mga kapatid. Nilabas yung kumot. Brand new. Nakakahiya, Brad. Brand new.
ay talaga po para sa mga bisita yan. Sabi niya ganun. Hindi ko magaya yung kanyang punto eh. Nilabas, mga kapatid, na parang sunflower pa yung tatak nung kumot. Inamoy ko talagang brand new talaga. Naku, nakakaya, wag na, Brad. Hindi po, para sa mga bisita. Ganito po ang aming pagtrato sa aming mga bisita. Kayo po ay mahalaga sa amin. Tuntua ako doon sa mangyan na yun. Tapos, inaumagahan, niligpit ko, inayos niya uli, binalik uli doon sa baul. May baul siya eh. Makita mo yung kanilang kabutihan, yung kanilang kawang gawa, kahit sila hindi naaabot ng sibilisasyon, meron na sila ring taglay na virtue. Eh, hindi natin ito pwedeng i-manufacture dahil piniprits. Dahil mapupuna ni sister, ni brother, ng ibang mga kapitbahay, hindi po natin ipiniprits, mga kapatid, ang 7 virtue. Do sa 7 church ages, ito po, mga kapatid, ay pinractice. Diba? Ito'y pinroduce ng bawat kapanahunan. Kagaya ng Ephesian, pinroduce nila ang faith. Diba? Smyrna, pinroduce nila ang virtue. Na yun ang pinakaprodukto ng kanilang kapanahunan. Bawat kapanahunan, meron silang produktong mensahe. Kaya nabuo ang 7 kapanahunan, meron silang 7 produkto ng mensahe na hindi mo talaga magagaya at madadaig. Diba? Bilang introduction ay ating isa-isahin yan, ang kapangyarihan sa Smyrna, ng iglesia ng Smyrna, ay hindi mo pwedeng i-imitate. Hindi mo pwedeng daigin. Diba? Lalo sa kanilang mensahero na si Irenaeus. Saint Irenaeus. Ang signs and wonders, ang supernatural, ang kapangyarihan, pinakita doon sa 7 church ages, right? Merong priest, ayaw siyang labasin. Hinaaya niya ng sharing, one-on-one. Nagkulong yung priest doon sa loob ng kwarto. Nag-pray si Saint Irenaeus, biglang tumakbo yung priest pababa. Bakit? May parang bagang dumikit sa aking puwit, sa aking pag-upo, at hindi pagharap sa iyo. Ayan, narito ako. Grabe yung power. Diba? Ni Saint Irenaeus. Marami pang mga testimony. Mga kapatid, ito yung saint sa kagaya ni Barbanam na may halo of light sa kanyang ulo. Grabe ang virtue ng Smyrna Church Age. Halos parang ano pa rin sila, malapit pa sila sa tinatawag na ugat. Malapit pa sila sa ugat. Diba ang tubo, kapag malapit sa ugat, matamis. Kaya ganun ang manifestation ng virtue sa kanilang time. Ang faith ng Ephesian, grabe. Diba? Walang makakahigit sa kanilang faith. Then sumunod ang patience ng Pergamian. Grabing pasensya, pagtitiis sa tinatawag na Antikristo sa kanilang kapanahunan na si Diocletian. Ang mga Christian ay nagtitiis. Saan? Sa tribulation. Nagtitiis, no? Right. Sa Smyrna, nandun na rin yung bahagi ng pasensya. Sa panahon ng tinatawag na Pergamian, naroon ang pagtitiis nila sapagkat ang luklukan ni Satanas ay nandoon, Satan's throne. Diba? Yun ang mga mensahe sa ating introduction. Then, sumunod na kapanahonan, pagkatapos ng pagtitiis, pansin ninyo, nagpo-progress yung tinatawag na manifestation ng ages. Sulat ko, faith, sa baba, sumunod, virtue. Faith, virtue, knowledge, Ephesians, Smyrna, Pergamian. Ang knowledge ng Pergamian, mga kabay, nag-increase. Sabagat kailangan nila ma-identify kung nasaan yung Satan's throne, nasaan yung Antichrist works, yung tinatawag na Nicolaitan deeds, yung mga Balaamism, nag-i-increase ang kanilang wisdom sa knowledge. Okay? Para ma-identify nila yung 2 spirits sa kanila ring kapanahunan. Manifestation ng 2 spirits. Pergamian, sumunod ay Thyatirian. Pinakamahabang panahon. Kaya ang panahon nila ay panahon ng patience. Almost 1,000 years. Almost millennium ang tagal ng kapanahonan ng Thyatirian
na ang babae laging nagdodomina sa kanila. Ang babaeng tinutukoy ay church. Nasanay ang kapanahunan na yan from, tignan mo nga dyan, Brother Raya, anong panahon yan? Right. Virtue, faith, virtue, knowledge, temperance. Baliktad. Anong age yan? Temperance, patience. Almost 600, then hanggang 15, 20. Kwentay mo. Almost 1,000 years. Mabuhay ka ng ganyang kapanahon na napakahaba. Tapos ang mensahe, dominating female. Continual sacrifice. Patuloy na sakripisyo sa maling relihiyon, maling pananampalataya, tradisyon, pamahiin, di ba, na dominating female na ang nagdodomina ay clergy. Grabe mga kapatid, ang pagtitimpi, di ba, na ibinigay ng Diyos para sa kanilang kapanahunan. At nakasurvive sila. Mayroong mga ilan na mga anti-Nicene believers sa time na yan. Anti-Nicene, ibig sabihin, hindi laban sila sa Katolisismo. Dito po, nag-millennium ang tinatawag na Roman Catholic Church. Sabi ni Barbanam, babaeng nagdodomina. Walang makapigil. Kagaya ni Jezebel, walang makasaway. Di ba? Nagtayo si Jezebel ng tinatawag na almost 900 prophets, di ba, na binuo niya. Sa time na yan, walang maaring kumalaban sa relihiyon. Di ba? Ikaw ay persecuted. Pero nagtiis ang mga mananampalataya for almost 900 years. Sumunod ang panahon ng patience. Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis. Na-i-practice nila ang patience. Panahon ni Martin Luther, nasanay ka na eh. Pag lagi ka nagtitimpi, ang susunod na magiging manifestation mo, pasensya na lang. Diba? Sanay na kami. Pasensya na lang. Diba? Pang araw-araw natin buhay, tayo ay nag-grow. Diba? Tayo nagpa-prosper sa ating karakter. Diba? Agaya mga kapatid, let's say na mag-jeep. Sino po sa inyo ang daily transportation jeep? Diba? Halos lahat. Diba? Pag matagal ka nang hindi nakasakay ng jeep, tapos nag-jeep ka, makukonsumi ka. Diba? Yung patience mo, hindi na ganun. Sumakay ako mga kapatid ng jeep, papuntang Tipas, papuntang Pasig. Grabing tagal. Sabi ko, pambihira, hindi naman ako nagpunta sa Bacolod Diba? Bacolod, wala pang isang oras yun sa eroplano. Pero ang equivalent ng biyahe natin, wala po tayong magagawa. Traffic po talaga. Diba? So yung mga driver, Brad, hindi ba kayo naiinip sa ganyan tagal? Wala po kaming magagawa. Nasanay na po kami. Patience na yung umiiral sa kanila. Pero yung mga mayayama, mga may kaya, pit, asar na asar sa traffic. Sila, mga kapatid, tawa na lang sila. Kasanayan na, buhay na namin ito Can you say amen? Pero yung mga taong hindi dumaan sa proseso niyan, ay talagang wala. Diba? Walang pasensya. Kasi bago po ma-practice yung pasensya, kailangan may temperance ka. Malakas yung pagtitimpi mo. Kaya dumating ang kapanahonan ng patience, Sardis. Nasanay na kami sa mahabang panahon sa nagdodominang reliyon na yan. Kaya may patience na kami sa aming faith. Kaya may reformation na sila na mensahe. Sumunod, ang panahon ni John Wesley, mas nag-progress ng konti ang Philadelphia.
godliness. Bago ka siyempre ma-exercise, kasi church ages yan. Process. Mediatorial works. Nagmi-mediate ang Panginoon. At ang knowledge, progressive. Nakukuha niyo, mga kapatid? Bago ka makarating sa godliness, kailangan ma-overcome mo ang patience. Di ba? Ano ba naman yan? Pati buho ko, papakialaman. Ang init-init ng panahon. Gusto pahabain. Di ba? Patience. Bago ka makapag-practice ng holiness outward, dadaan ka muna sa patience. Ano yan? Lahat bawal? Di ba? Di ba okay naman ang short dahil sa bahay lang naman? Ay sabi ng Biblia, holiness. Di ba? Mamiss ng merong kaayusan. Bago ka makarating sa godliness, kailangan may patience ka. Matuto kang tinatawag na magtiis sa tinatawag na kagayakang Kristiyano. Di ba? Then sumunod ay godliness. Pag nasa iyo na ang godliness, ano po ang susunod na manifestation ng ages ay brotherly kindness. Lilitaw na yung tunay na pag-ibig sa kapatid. Di ba? Na hindi pa imbabaw. Kaya pumasok ang tinatawag na Laodicea. Pumasok ang tinatawag na brotherly kindness. Yun ang manifestation ng kanilang kapanahunan. Pag-ibig sa kapatid. Kaya makita natin yung tinatawag na kapanahunan na yan ay meron pa rin kulang. Diba? Dahil lahat po yan ay nauuwi lang sa tinatawag na Pileo. Pileo. Love of brethren. Diba? Pileo love. Yung tatlong klaseng love. Diba? Agape love. Pileo love. Then eros love. Eros love, lustful love. Nakapaloob ang lucre love. Diba? Pag-ibig sa sanlibutan. Mga bagay ng sanlibutan, lucre love. Things of the world. Diba? Yan ang tinatawag na lucre love. Under ng tinatawag na eros love. Eros love is selfish love. Diba? Kaya nga, merong tinatawag na mag-iibigan na kung saan ay pumapatay siya dahil sa kanyang pag-ibig. Yun ay selfish love. Diba? Hindi ka naman papayag, manifestation yun ng husband and wife. Hindi ka naman papayag na yung wife mo may iba ding ibigin. Diba? Hindi naman turn between two lovers. Hindi ka papayag. Diba? Sa manifestation ng lucre love na kayo'y pagsabayin. Hindi ka papayag. Dahil ang lucre love ay selfish love. Can you say amen? Maging yung tinatawag na ang perfect love lang ay ang agape love. Diba? Yun tinatawag na Pileo love, love of brethren. Sometimes meron din yan tinatawag na selfishness. Diba? But si brother, lagi na lang yung kasama ni brother mo, yung mga brother mo eh. Puro mga brother mo na lang, lagi mong kasama eh. Diba? Hindi, brother naman yun. Hindi naman sila mga babae. Brother eh. May jealousy pa rin ang tinatawag na brotherly love. Kaya let's say, yung apo mo, napamahal sa'yo. Diba? Pag magkita kayo, parang, anong tawag dito? Ano yung palabas na yun? Yung sa TV? Yung hindi nagkita ng 10 taon. Diba? Then, yayakap yung tao na hindi kayo nagkita. Reunion ba? Reunion. Diba may ganyan palabas? Kalimutan kayo. Takbo. Ay bumitaw. Sabihin ng nanay. Diba? Anong tawag doon, mga kapatid? Pileo love. Diba? Pag nahulog ng gusto ang loob ng anak mo sa mga lolo't lola niya, minsan yung tatay, nanay, nagsiselos. Diba? Oh, anong tawag din doon?
Di ba? Phileo love pa rin. Meron selos. Yung kapatid, nabibigyan ng malaking importansya ng nanay. Puro na lang si bunso, ang lagi niyong pinapansin, bunso kayo ng bunso. Paano si kuya? Paano si ate? Bunso na lang kayo ng bunso. Na-spoil na yung bunso nyo. Anong tawag po ron? Phileo love. Merong love na may jealousy. Ang walang jealousy na love ay God's love. Perfect love. Pero kung ikaw din ay iibig sa ibang Diyos, meron din jealousy. Sabi ng Diyos din, I am jealous over you. Sabi ni Paul, with godly jealousy. Sa tao. Pero pag ang Diyos, di ba, hindi siya tinatawag na walang jealousy, mga kapatid, sa tunay na pag-ibig. Di ba? Kaya yun po yung tinatawag na kulang. Ang kulang sa tinatawag na 7 ito ay charity. Sa ating tema, the accumulation of the 7 virtue. Now, nasa panahon ka ngayon ng bride. Diba? Anong gagawin mo ngayon? Meron ng tinatawag na manifestation ng 7 virtue. Pinanganak ka dito sa mensahe, si mama, si papa, puro mysteries. Diba? Puro deep things ang kanilang mga pinag-uusapan. 7 thunders, 7 seal, third pole. Yung mga batang pinapanganak dito sa mensahe at mga kabinatan, kadalagahan, namamangha doon sa mga ganong mensahe at hindi sila dumaan dito sa 7 virtue na knowledge. Hindi kagaya mo as a matured Christian, meron ka na mga background ng tinatawag na 7 virtues. Diba? Ang mga bata, mga kapatid, na bigla lang na carried over dito sa mensahe, parang mga anak sa Egyptian, inanak sa wilderness na children of Israel, diba, na nasanay na sa tinatawag na wilderness. At yung tinatawag na impluensya ng Egypt, hindi na nila alam. Na ibalik naman natin, mga kapatid, yung mga pasimulaing aral, diba, sa mensahe, hindi na halos alam ng ating mga bagong sibol na henerasyon. Can you say amen? Hindi nila alam yung tinatawag na mga kahalagaan ng mga moral values. Diba? Hindi na nila alam yung labis na mga kahalagaan ng pag-ibig sa magulang, paggalang sa magulang, pagrespeto. Diba? Nawala na yung tinatawag na pagrespeto sa kapwa. Hindi na masyadong mahalaga. Basta banatan sila, bakbakan. Diba? Nawala na yung tinatawag na kahalagaan sa tinatawag na tunay na behavior. Diba? Nawala yung tinatawag na moral sa huling kapanahunan. Diba? Ang umiiral sa mga kabataan ay lust. Basta pag nagkakrush ako, date kami. Paano kung lumobo? Bahala na type ko crush ko Wala na, sige. Diba? Pagka Facebook, mag-a-eyeball kami. Magbibili ng magulang. Ingat kayo dyan sa mga eyeball na yan. Baka kung saan mapunta yan. Modern trend ng mga kabataan ngayon, wala, basta. Nawala na, mga kapatid, yung moral values. Diba? Dati po, walang date. Sasabihin na magulang, sa bahay, kung dadalaw. Diba? At sasabihin pa ng magulang, kailangan Christian. Diba? Ngayon po, yung modern trend ng mga kabataan, wala type ko crush ko Diba? Wala namang magagawa si mama kung yan ang piliin ko yung school time namin, ang haba Hindi naman niya alam yung activities ko Pagdating sa bahay, yun, behave. Pagdating sa school, yun, doon mo makikita yung tunay na nature. Diba? Nawala ito, mga kapatid, sa mga tinatawag na new generation. Kung pag-uusapan natin, yung mga moral values, yung virtue, hindi na. Kaya sabi ng mga ibang mga bumabakbak sa bride, yan, maluwag na sila. Kila Pastor Batak, libre na lahat, pwede nang gumawa. Sino may sabi sa inyo yan? Diba? We still preach the 7 virtue. Kaya ang topic natin yan, the accumulation. 7
Pinagsama-sama ito. Can you say amen? Sa isang mensahe. Pinagsama-sama ang 7 virtue sa isang mensahe. Pag iinom ka ng gamot, di ba? Iba-ibang gramo sa umaga, sa tanghali, sa hapon. Maaasar ka eh. Ba't hindi isahin na lang? Total, ang nangyayari tuloy, nakakalimutan ko. Yung pang-umaga, yung pang-tanghali. Ba't hindi isahin na lang? Diba? I-package na lang para maganda. Bakit? Watak-watak pa. Kung iinom ka ng kakain ka ng vitamins, gusto mo yung tinatawag na prutas na kakainin mo, yung vitamins niya, from A to C, kompleto. Mga kapatid, may ganyan ba, Pastor? Yun ang hanapin mo ngayon. Di ba? Kung kakain ka sa pagkain, kinakailangan 7-course menu. May gulay, may fish. Medyo maayos na yung dila ko. Di ba? Ano pa, mga kapatid? May protein, kompleto, sa halagang affordable. Ay, sa kapanahunan na ito, mapalad ang age na ito. Dahil may mensahe, mga kapatid, na kompleto. Merong multivitamins. Diba? Merong kompleto, mga kapatid, na vitamina, na isang take mo lang, kompleto ka na. Ano yan, Pastor? Yan yung nami-misinterpret ng marami. Pag nakuha mo yung tinatawag na accumulation ng 7 virtue, hindi ka masusumpungang kulang. Hindi ka masusumpungan nagpapanggap sa mensahe. Dahil nakuha mo yung accumulation, yung kapunuan, yung kabuuan ng mensahe para sa iyong araw. Sa ages, pakita natin, dapat may faith tayo. Magagalit si Paul pag wala tayong faith. Di ba? Magagalit si Saint Irenaeus, babakbakan tayo pag wala tayong virtue. Kaya sa 7 church ages ay here a little, there a little ang faith nila. Ay, hindi po pwede yan dito sa ating kapanahunan. Kung may na-carried over sa understanding, kailan ipakita ko kay Pastor, behave ako. Ako ang modelong youth dito sa church ng End Time Word Body Fellowship. Diba? Pero deep inside, mga kapatid, ay nasa loob ang kulo. Nasa loob yung tinatawag na wolf nature na kumakawala pag walang mensahe, walang bantay. Then magugulat ka, mga kapatid, sa manifestation. Ako, hindi na ako magugulat. Kung malaman ko, gumaganyan kayo sa labas, gumaganyan kayo, hindi na ako magugulat. May mga barkada kayo na mga kung ano-ano, mga kabataan. Why? Yan yung tinatawag na trend ng kabataan ngayon na dapat ma-change. Na dapat mawala. Sinisika po namin, Pastor, na mamuhay sa salita. Amen. Yun yung tinatawag, you're trying. Diba? To put peacock feathers. Diba? Sa tinatawag nating blackbird. Diba? Si Barbara mahilig sa mga ganyang mga terminology. Diba? Kailangan mo na mamatay ang blackbird at mapalitan siya ng dove. Can you say amen? Or mapalitan siya ng nature, ng tinatawag na peacock nature. Hindi mo kailangan dito ipapakita mo kay mama, kay papa, kay pastor, sa mga worker na, pastor lumalakad na ako, sumusunod. No. Diba? Hindi na kailangan. You got to die. Diba? Doon sa yung old nature. Old soul died, new soul born unto you. Kaya ma-experience mo ang death. Diba? Kaya pag meron kang pinapatay sa mensahe, nagre-react. Diba? Nagre-react. At yung hindi pa handang mamatay, magtatakip ng tenga. Yan na naman ang mensahe. Sawan-sawa na ako sa mensahe. Mga gano'n. Ayaw pa at hindi pa handang mamatay. Pero kapag yan ay handa nang mamatay, iiyak-iyak na yan. Pipikit sa pool na naman ako. Tinamaan naman ako ng kapaayagan. Konti na lang, i-give up ko na ang aking lumang pagkatao. Nasa birth pains na yon. Diba? Nagbubulay-bulay na siya ay mamamatay na sa kanyang lumang pagkatao. Kaya makita natin sa mga quote na to na ating binabasa,
And let me stop here a minute. The sheep does not manufacture wool. He has wool. Because he is a sheep. A lot of people trying to say, well, I'll try to get good. I'll try to do this. Don't manufacture nothing. Amen. No. You can't do it. A sheep isn't expected to manufacture wool. It bears wool. Hindi niya na problema kung paano ako gagawa ng wool. Kung sheep ka by nature, kusa. Tutubo ang sheep. Ang wool, tutubo ang mga tinatawag na balahibo. Dahil sheep siya by nature. Hanggang mapagod na nga, yung tinatawag na manggugupit. Ano yung kagugupit ko lang nito? Ang dami na naman. Yan yung aking pinaka-ministry. Bigyan kayo ng wool. Diba? Ginagamit niya sa mga damit, sa mga unan. Kaya nga, sinisipagan ko na i-produce, not to produce, not to manufacture. Diba? Na kusa. Diba? Na lumabas sa akin ang gift na yan. Wool is a gift to sheep, not to a mule. He might try to act like a sheep, but he is still a mule, see? So you say, I can eat like a sheep, I can do this like a sheep, and no matter what you can do, you've got to be a sheep in order to have a wool. Can you say amen? Kaya yun nga ang sinasabi sa mensahe. Bago mo yan ma-manifest, kailangan marating mo muna itong charity. Yan yung tunay na new birth. Diba? Yan yung tunay na tinatawag na mensahe. Kaya sinabi doon sa Peter, sa Corinthians, o ating bubulay-bulayin, diba? Tatagalogin natin. Lagay mo sa Tagalog na quotation. Brother Ryan. Though I speak with tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. Sa denomination, ang tinatawag na Laodicea, brotherly kindness, pag nag-speaking in tongues ka, sikat ka. Sasabihin ng mga membro, may baptism ng Holy Ghost. Shh. Nag-speaking in tongues, may baptism ng Holy Ghost. Angat ang kalagayan mo sa iba, na ikaw ay nag-speaking in tongues na, ibig sabihin, pasado ka na. Pero pagdating kay Paul, kahit mag-speaking in tongues ka, mula umaga hanggang gabi, kung hindi ka ma-born again at magkaroon ng charity, you are nothing. You are like us. Diba? You are like a sounding brass or a tinkling cymbals. Sabi ni Brother Branham, ikulong yan sa crying room. Doon siya magngangawa, doon, sa likod. Dahil yun ay para lang sa kanyang sarili at hindi kalakasan sa iglesia. Can you say amen? Hallelujah. And though I have the gift of prophecy, Brad, tignan mo. Magpa-prophesy ako. Abangan mo, magkakatotoo. Oo nga, brada, nagkatotoo nga. Diba? And understand all mysteries. Tignan mo ang knowledge ko. Alam ko lahat ng mysteries na yan ni Pastor Batak. Nasaksakan ko na USB, yung laptop niyan eh. Hindi niya alam. Hiningi ko kay Ryan tsaka kay Jojo. Alam ko na yan. Mas higit pa ang alam ko ngayon kaysa sa kanya. You understand all mysteries and all knowledge. And though I have all faith. Lahatin na natin. So that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. Grabing faith yung paniniwala niya. Diba? Nakapagpapauga ng bundok. Pero kung wala ka sa capstone, wala ka sa tinatawag na genuine love, diba? Wala ka doon sa tinatawag na fullness, you are nothing. Can you say amen? Hallelujah. And though I bestow all my goods to feed the poor. Minsan, nadadaig niya pa yung tunay na mananampalataya. Yung minsan, yung tunay na mananampalataya, nagmamaramot pa minsan, nagkukulang pa minsan, di ba, sa kanila mga obligation. Pero itong tinatawag na taong ito, I can bestow all my goods.
to feed the poor. Tingnan mo, wala nang natira sa amin. Binigay ko na lahat. Sa grabing pag-ibig. O, tingnan mo to, brada. O, isusubo ko na lang. Ibibigay ko pa sa kanya. Kita mo yan? Grabe, mga kapatid. Yan, nagtayo na nga ako ng kapwa ko, mahal ko, na foundation para itulong sa lahat. May mga gumagawa ng ganyan tao. And though I give my body to be burned, wala nang maibigay, sarili niya na, ipapasunog niya. Sa sakripisyo na siya. Dahil sa kanyang tinatawag na pagbibigay. And have not charity, it profiteth me nothing. Hindi ito tinatawag na magbubunga para sa kanya. Why? Hindi siya nakarating sa tinatawag na capstone. Amen? O glory to God. Tungkol sa prophesying, hindi po natin i-judge kung may nagpa-prophesy. Diba? Pero ang pinakamahalaga, mga kapatid, ay yung tinatawag na capstone love. Maiba ko ng konti, mga kapatid. Nakaraang araw, meron akong pinost sa akin na isang prophet, si pangalan nun, Brad? Isang Indian prophet, pinost sa akin. Pinorward ko naman sa mga kapatiran dahil wala namang masama sa prophecy dahil nagka-come to pass. Diba? Buksan niyo yung mga Facebook niyo, kung friend ko kayo. Tignan niyo ron, yung judgment sa earth. Indian prophets ng isang denomination nag-preach sa Aconeta Astrodome. Diba? Then pagka-preach niya noong April, sabi niya, there will be a great judgment coming to the Philippines. A great, huge typhoon will strike the Philippine Islands. Leyte, Tacloban, Samar, and the last is Palawan, ay magsasuffer ng tinatawag na great, diba? Storm. Thousands will be killed. Sabi niya sa April na preaching niya. People will, tawag dito? Will kill each other. Sabi niya ganon. Because of stop and food. Diba? Flood will rise. Hanggang ilang floor ng kanilang mga bahay. Sinabi niya, mga kapatid, lahat. April. Then, nagpunta pa siya sa Legazpi. Nag-preach uli siya. Indian yun. Then, sinabi sa balita. Kung nanonood kayo ng balita, may propeta na nananghula. Magkakaroon daw ng ganitong dilubyo sa Pilipinas. Na-mention yun. Kung ang Philippines ay hindi magsisisi, ay magkakaroon ng tinatawag na plague sa Philippines na katatakutan ng buong mundo. Sabi niya. Magsisimula sa Pangasinan, yung isang tao, kahit nakatayo pa, naagnas ang katawan. Kinakain nung tinatawag na virus. Mangingitim ang buong balat niya at pagkatapos ay maagnas ang kanyang katawan, ngangat-ngatin ng virus, sabi niya. Ito'y mangyayari sa Pangasinan. April, sinasabi niya yun. Dahil sabi ni Mike noon, meron na ako nabalitaan yan. Binalita sa TV. May tao na ganyan, na naaagnas na ang katawan sa Pilipinas. Then, tinext sa akin, sa Sampabian, may 2 kaso na. Katatakutan ng buong mundo at kakalat ang sakit na ito sa Cebu at sa buong mundo. Yan ay hatol ng Diyos, judgment time. Can you say amen? Yung isa, patay na. Yung isa ay 50-50 na dahil ginangat-ngat na ng virus yung buong katawan niya. Matindi pa sa ketong. Di ba? Matindi pa sa AIDS. Dahil yung instantly, parang yung sinasabi sa Zechariah na sila na kumalaban at sumumpa sa bayan ng Diyos. Di ba? Kahit sila'y buhay pa, maagnas ang kanilang katawan. Sinabi sa Zechariah. So, ang prophet na ito, mga kapatid, ay hindi po natin kaisa sa end time, sa denomination. But I believe in sinabi ni Barbanam, there will be prophets. And their prophecies will be true. Like Agabus. Diba? But I deny, sabi niya, by the infallible word of God,
na makukuha nila itong tinatawag na fullness ng prophetic ministry. Can you say amen? Hindi pa rin pwedeng i-compare. Can you say amen? Hindi mo pwedeng i-compare, kaya there will be prophecies and understanding all mysteries and knowledge. Okay? Okay, and have faith so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. So, ang charity, mga kapatid, hindi po ito physical na tinatawag na pag-ibig lang sa kapwa. Yung pag-ibig sa kapwa ay brotherly kindness. May ministro, mga kapatid, na kayo, puro kayo judgment, puro kayo hatol, wala na kayong pag-ibig. Ano ba tinutukoy mong pag-ibig, pastor? Sabi ni Pastor Alan. Yung gift. Ang pag-ibig na sinasabi namin ay correction. Ang pag-ibig na pinipreach namin ay God's Word. God's truth. God's fullness. Diba? Which is the accumulation of all virtues. Diba? Itong tinatawag na accumulation of the 7 virtues, ito yung tinatawag na hawak ngayon ng bride. Diba? Kung sa mga sugarol, sabihin, hehehe, hawak ko ang alas. Diba, mga kapatid? So, sa huling kapanahonan, mga kapatid, merong tinatawag na group. Tinawag itong certain qualified group na hawak nila yung tinatawag na accumulation ng 7 virtue. Hindi, mga membro nga nyo, ganyan eh. Sablay eh. Tapos, pipreach nyo, accumulation. Lilinawin po natin yan ngayong umaga. Diba? Sa mensaheng ito. Kaya, napakahalaga, mga kapatid, na maintindihan natin what is charity. Though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. So, mali pala yung akala na yung mga pagbibigay, mga pagtulong, ay yun ang meaning ng charity. Wrong. Charity suffereth long, and is kind. And charity envieth not. Ang charity daw ay nagbabata ng mahaba. Sabihin nga ng tunay na umiibig, di baling hindi na lang akong mahalin niya. Basta yung mahalin niya, mahalin siya ng lubos. Masaya na rin ako nun dahil mahal ko siya. Grabe, di ba mga kapatid? Na yung iniibig mo ay maging masaya. Sapat na sa iyo na siya'y maging masaya, na siya'y, di ba? Yun ang tunay, mga kapatid, na pag-ibig. Hindi, dapat ako ang mahalin niya. Dapat ako ang, yun ay selfish love. Dahil ang true love, sabi nga nun, suffereth long. Laging ikaw ang nagsasakripisyo. That is true love. And is kind. Mabait. And you say amen? Paano ito mapapasa akin? Yun ang tanong. Kailangang mapasa iyo ang tinatawag na capstone love. Kailangan mapasa iyo ang capstone revelation. Kailangan mapasa iyo ang fullness of the word. And is kind. Charity envieth not. What? Diba? Ang tinatawag na tunay daw na tinatawag na pag-ibig. Diba? Ay hindi, ano tawag yan? Anong verse ba yan? Verse 4. Ang pag-ibig ay mapagpahinod, magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang lalim na Tagalog. Nananaghili. Sino po sa atin matagal na dito, matanda na taal na Tagalog? Ano ang unawa nyo sa salitang nananaghili? Yung mga taga-Quezon dyan, hindi nananaghili. Hindi, ano tawag doon? Pati ako, hindi ko na maintindihan yung salitang nananaghili. Hindi, ang tawag dito? Parang hindi nagseselos o hindi
Anong tawag diyan? Hindi mo hinahanap ang para sa iyong sarili. Tama ba yon? Hindi, in short, hindi pan sarili lang. Diba? Nananaghili. Lalim naman Tagalog yan. Glory to God. Charity boundeth not itself and is not puffed up. Verse 4, ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Kasi minsan, pag merong umibig, tignan mo naman, I'm in love. Diba? Bakit? Sino ba yung umibig sa'yo? Ang umibig sa akin, Hollywood star. Ay, taas noo. Sino ba umibig sa'yo? Pinakamayaman na tycoon. Kaya taas noo. Hindi nagmamapuri. Hindi niya pinagmamayabang yung kanyang pag-ibig. Can you say amen? Ano pa ba? Hindi mapagpalalo. Di ba? Kasi once na umiibig ka, yun ay lustful love. Di ba? Ang magiging dating sa iyo noon ay palalo. Lustful love eh. Okay? Hindi yun manifestation ng tinatawag na capstone ng charity. Verse 5. That not behave itself unseemly. Hindi nag-uugaling mahalay. Dahil ang tunay na pag-ibig na pinoproduce ng capstone, mga kapatid, ay gentle. Diba? Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Kasi pag umiibig ka, gusto mo lang lagi, ikaw lang ang ibigin. I'm in love. Kailangan ako lang lagi ang ibigin. Yun ay lustful love, hindi yun charity. Hindi yun ang agape love. Hindi nayayamot. Diba? Kung tunay kang umiibig, matututo kang magparaya. Matututo kang magpasensya. Hindi nayayamot, hindi ka naaasar. Hindi inaalumana ang masama. Hindi niya ini-entertain ang mga evil thoughts. Evil thinking. Diba? Aalisin nandiyan sa kanya ang mga tamang hinala. Kasi sa addict lang yun, yung mga tamang hinala. Diba? Magiging isip mo pure. Sapagat na-reveal sa iyo ang tunay na charity. Lahat ay binabata. Grabe po. I'm proud sa aking nanay. Nakita ko yan. Mula pagkabata. Grabing sacrifice. Grabe. Na mahirap gampanan, mga kapatid, ng tinatawag na isang babae. Divisoria sa gabi. Uwi, mag-aalas 12, alauna. Gising alas 4. Aayusin yung paninda sa Antipolo. Matatapos ng alas 10, magluluto ng tanghalian. Matutulog, papakainin ng mga anak. May labada pa. Grabe po, mga kapatid. Minsan may pagtitiis pa kay tatay. Kinuha na ng Panginoon. Na hindi give up. Minsan kasama pa mga anak. Pasaway. Grabe. Kung meron lang reward, di ba? Ay ibibigay natin to sa ating mga ina, ama, na grabe po, mga kapatid, ang binabata. Lahat ay pinaniniwalaan. Pag umiibig ka, yung umiibig sa'yo, hindi ka nagdududa. Naniniwala ka sa kanyang sinasabi. Alis ako ngayon, ha? Oh, biglang-bigla. Saan ka pupunta? Kasama ko sila, pastor. Huwag ka na mag-isip. Diba? Baka kung saan ka mapunta, huwag ka na mag-isip ng masama. Kasama ko sila, pastor, may hayo sila ngayon, meron silang trip. Diba? Hindi. Ano yun? Lahat ay pinaniniwalaan. Lahat ay inaasahan. Lahat ay tinitiis. Kaya pag pinangakuan mo yung mga nasa capstone, ang tingin nila, totoo yun. Born again sa born again ang mangako sa isa't isa, ang isip natin, ay, si pastor na nga ako, magkakatotoo yan. Ay, si brother MC ang nangako, mangyayari yan.
brother to brother na promises, it will come to pass. Lahat ay inaasahan. Mahirap pangakuan yung mga believer dahil ang tingin nila, yun ay totoo. Parang bata. Pag sinabi mo, yung batang maliit, ikaw will go to market. Aasahan niya yun. Ganon din ang mga believer, yun din ang kanilang mindsetting. Pero pag ang kausap natin, mga unbeliever, sige, kita tayo Sabado, see you. See you there. Wala yun, mamumuti ang mata mo, hindi mangyayari yun. Kwentong kutsero. Pero sa believer na born again, na nasa charity, lahat ay pinaniniwalaan. Pag sinabi niyo sa akin, magte-text kayo, naniniwala ako doon. Pag sinabi niyo sa akin, sasama kayo, naniniwala ako doon. Diba? Pag sinabi niyo sa akin, hindi kayo sasama, naniniwala ako doon. Bakit mga kapatid? Ito'y usapang lasing. Ito'y usapang believer. Hindi ito usapang lasing. Hindi ito usapang kalye. Hindi ito usapang bangketa. Ito'y usapang Kristiyano. Kaya sa message na to, once na nakarating ka doon sa tinatawag na, anong tawag dito? Accumulation ng tinatawag na all virtues, yun na ang magiging nature mo. Okay? Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Mahirap yatang gawin yan, Pastor. Bilang tao, nagkukulang tayo. Kaya nga ang Diyos ang makagagawa nito. Ang kapayagan ang makagagawa nito. Kasi kung wala ka sa fullness, tiyak kulang ka. Partial ka. Can you say amen? Kung wala ka sa full word, wala ka sa complete revelation ni Jesus Christ, tiyak kulang ka. Can you say amen? Kaya ang tunay daw na pag-ibig, hindi nagkukulang kailanman. Lahat pinaniniwalaan. Kaya ang tunay na bride, i-share mo ang mensahe. Lahat ng nasa mensahe, amen ako dyan, brad. Wala akong tututulan dyan kahit isa. Bakit? Bride siya. Hindi siya mga ngatuwiran, mga kapatid, sa mensahe. Kundi lahat paniniwalaan niya. Hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula, ay mga tatapos. Maging mga wika ay titigil. Maging mga kaalaman ay mawawala. Pero ang pag-ibig na yon, yung divine love, ay hindi po magpe-fade. Hindi magbabago. Amen? Yung first time ako makonvert, yung unang panahon na ako'y na-convert dito sa mensahe, ang prayer ko, yung kagalakan ko, yung pag-ibig ko sa mensahe, Lord, hanggang sa rapture, sana nararamdaman ko to. At nagpapasalamat ako sa Panginoon kahit ano mga trials, yun ang nararamdaman ko sa mensahe. Can you say amen? Yung joy na yon, yung first love sa mensahe na nang maramdaman ko yung kung paano ko binabasa yung 7 seals, ganun pa rin yung feeling ko. Hindi nag-change dahil yun yung prayer ko. Kasi pag naglaho yun, wala na. Diba? Mauuwi ka sa tinatawag na anong tawag doon? Mauuwi ka sa partiality. Saan na ba tayo? Sapagkat nangakakikilala tayo ng bahagya. Nanganguhula tayo ng bahagya. Kung nandito ka pa lang sa baba, wala ka pa doon sa charity, nanguhula tayo ng bahagya. Minamanufacture natin ang faith. Minamanufacture natin ang virtue. Diba? Noon, pag may sakit, hindi makuha sa lay hands. Noon na kami, nung nasa oneness pa. Ilulublob namin yan. Bautismo natin para gumaling. Pero mong, diba, carnality. Bautismo natin para lumayas ang demonyo. Nakatatlong lubog na, demon possessed pa rin. Diba? Kaya yun po, mga kapatid. Ako'y bata, nagsasalita, akong kagaya ng bata. Ang understanding mo, childish. Diba? Ang nararamdaman ko, akong gaya ng bata. Premature. So sa mensahe din pala, may maturity. May pag-grow. Diba? Mula sa partial, papunta doon sa maturity. Mag-grow pala. Babes in Christ, magsisimula kang baby. Ay hindi porket na bautismo na po tayo rito, automatically, matured na kagad tayo. Minsan magiging pasaway ka pa. Minsan magiging pasakit ng ulo ka sa ministro.
sa nanay mo, sa tatay mo, pero patuloy ka lang, dadating ka sa fullness. Kaya sa 7 church ages, merong partiality sa kanilang kapanahunan, di ba? Minamanufacture nila yung tinatawag na faith, virtue, knowledge, temperance. But I believe merong genuine virtue. Merong genuine faith. Merong genuine temperance and patience. At ang minanifest nila ay genuine. Kasi palakarin ka sa yelo ng 10 feet kung wala sa Panginoon, ang pananampalataya mo, gigive up ka. Sa panahon ni Diocletian, naglalakad sila sa yelo 10 feet, naked. Yun ang parusa ni Diocletian. Bibihisan ka namin. Pagpapahingayin ka namin, itakwil mo lang si Kristo at ang Bible. Yun ang panahon ng Roman Emperor na si Diocletian. Pero mga Christian, bubuwal na lang doon, mga kapatid. Diba? Mapoprose na lang sila, hindi i-give up si Christ at ang mensahe. Grabing patience po yun. Grabing virtue yun. Grabing faith yun. Pero sa panahon na ito, mga kapatid, hindi po natin magagawa yun, ima-manufacture yun. Kailangan mo lang ma-born again. Kailangan mong ma-accept yung fullness ng mensahe, and this will automatically ipoproduce ng buhay mo kung tunay kang na-born again, tunay na lilitaw sa iyo ang faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness sa times of pressure. Doon mo malalaman ang tunay na manifestation kung merong pressure. Di ba? Kung kinakailangan ng faith mo, doon lilitaw yung super faith. Doon lilitaw yung supernatural faith, yung perfect faith, yung rapturing faith. Malapit na rapture. Diba? Yun yung minor prophet, sabi niya, there will be a disease coming from the Philippines. Horrible disease. Sabi ng preacher na nandoon sa FB, Indian preacher. Ngayon, nangyayari na. Matatakot daw ang buong mundo. Sa klase ng sakit na yon, masahol pa sa Ebola yon. 'Di ba? Masahol pa sa AIDS. Masahol pa sa cancer kasi tatagal ka pa ng 1 taon o ilang years. Yung sakit na yon, bigla kang maaagnas. Ngangat-ngati ng virus yung tinatawag na buong cell ng katawan mo. Mangingitim muna ang balat mo. Parang guyabano, no? Tingin mo, itim. Pagbukas mo, bulok na pala yung loob. Yan ang curse, yan ang plague sa Philippines. At sabi niya, 70, anong tawag dito? 700 islands sa Philippines lulubog. Basahin mo sa Bible, mga kapatid, na every islands will fled away. Di ba ang Philippines, islands? Parang yung sinasabi mo tuloy, brad, na magpapantay ang Antipolo, Tagaytay sa tubig. Pero I believe, rapture muna. Amen? Rapture muna. Ang oncoming storm, darating para i-judge ang wicked at palakasin ang bride. Ang bride ay silyado at hindi hayaan ng Diyos mapahamak. Kaya kahit saan ako, hindi naman ako natatakot. Kahit saan, alam ko ang Diyos ay kasama ko. Can you say amen? Kaya sa paglalakbay, di ba, ay kung yun ang faith mo, silyado ka, God will protect you. Amen? Dahil silyado ka doon sa selyo. Ano pa susunod? Sapagkat ngayon, malabo tayong nakakakita sa isang salamin before the seals. Before the new birth. Ngunit, pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Sasabihin mo, maliwanag pa sa sikat ng araw, pastor. Nakita ko ang mensahe. Ngayon, nakakikilala ako ng bahagya. Ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. Datapwat ngayon nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Pag-ibig sa salita ng Diyos. Fullness ng Word of God, ang tunay na tinatawag na charity at God's love.
Yun ang accumulation ng 7 virtue. If you have love, you can possess all things. Diba? Love conquereth all things. Naalala niyo, madalas ko ma-mention sa testimony, may galit na bull. Bull. Ibig sabihin, bull, toro, walang kaluluwa. Dahil nakapasok si Barbanam sa teritoryo niya, kahit aso naman po, pumasok ka sa bakuran, sasabihin sa'yo ng aso, diba? Ganon din ang bull. Pagpasok ni Barbanam doon sa tinatawag na yard niya, wala na siyang matakbuhan. Ayan na yung toro, galit na galit. Diba? Ano ang ginawa ni Barbanam? Kumuha siya ng bato? Batuhin niya? Hindi. Kinausap niya. Hindi na siya makakatakbo doon sa truck para kunin yung shotgun niya. Hindi na siya makakatakbo dahil aabutin siya. O sabi niya, creation of God. Hindi ko sinasadya, tinranslate ko na ako ay naging trespasser sa iyong yard. Forgive me. Dadaan lang ako, hindi tayo talo, in the name of the Lord Jesus Christ, paraanin mo ako. Sabi ng toro, umupo. Saan, mga kapatid, sa kasaysayan na nakakausap ang tinatawag na galit na toro? Because of divine love, yung mensahe na yon, mga kapatid, na minanifest ng propeta, yumuko, mga kapatid, ang toro. Kung may mga kagalit kayo, may mga kaaway kayo, sino sa inyo may mga kagalit? Sa tingin nyo, asar sa inyo. I-Jollibee nyo. Grabe ka naman, pastor. Pakainin nyo. I-treat nyo. Treat them as your friend. Diba? Treat them as your loved ones. Kapag gumagawa ka ng kabutihan sa isang tao na at is sa'yo at galit sa'yo, parang nilalagyan mo raw siya, sabi sa Bible, ng baga sa kanyang ulo, mali pala inisip ko sa taong ito. Diba? Agaya si pa, may testimony, yung mga ka-schoolmate niya sa review, pinaghihinalaan siya na nagdadamot ng mga ano tawag dito? Mga information sa school, mga solution. Kasi po, magbo-board siya. Kailangan, by all means, makuha mo lahat ng knowledge para makapag-ready doon sa exam. Matabang na sa kanya. Sinyera niya ng info na natutunan niya na hindi nila alam. Natuwa Nagbigay sa kanya ng tinatawag na mga gifts. Di ba, mga kapatid, kung ganun din ang gagawin natin sa ating mga taong sa tingin natin, kalaban natin, ikaw pa ang mauna mag-sorry at magpakumbaba, mas great ka. Ay, Brad, sorry. Di ba? Hindi ko sinasadya na nagit-git pala kita. Unbeliever, titingin siya yung ganun. Pero hindi sila maniniwala basta titignan ko muna kung wala akong damage. Baka mamaya, may sira ako. Hindi, Brad, wala yan. Okay yan. Sige. Kala ko kasi may tama Di ba? Once sa pinakita mo yung tinatawag na divine love, yung revelation na ito na dala-dala natin, magkikreate ng atmosphere ng kapayapaan, ng pag-ibig, ng kagalakan. Can you say amen? At lahat ng sinabi sa Biblia ay mangyayari, mga kapatid. Sapagkat ang dala mo, accumulation. Ang tinatawag na privilege mo ay pinagsama-sama na virtue nilagay lang sa isang turo, sa isang manifestasyon. Para din sa revelation, di ba? Si Kristo, siya yung tinatawag na kapunuan ng lahat ng mysteries. Kaya pag nasa iyo si Kristo, nasa iyo ang buong mysteries. Christ is the mystery of God revealed. The same day sa mensahe, ang lahat ng mga kalikasang ito, hindi mo na kinakailangan pang i-manufacture, ma-born again ka muna, mamatay ang una mong pagkatao, tanggapin mo ang fullness ng mensahe, lahat ito ay kusa na lilitaw sa iyo. Kusang bubukal sa iyo. Kaya the sheep does not manufacture wool. He has wool because he is a sheep.
a lot of people trying to say, well, I'll try to get good. I'll try to do this. Don't manufacture nothing. No, you can't do it. A sheep doesn't. It isn't touched. Okay? Isn't expected to manufacture wool. It bears wool. And you say, amen? Bahagi ng kanyang nature ang wool. And it does it because it's a sheep. When you're a Christian, you just bear the fruit of the Spirit. And you don't manufacture it. You don't try to make it up. Just try make yourself something that you're not. You just become what you're supposed to be. And then, it takes care of itself. Oh, glory to God. Napakaganda ng mga quote na yon ng propeta. Have you heard people say, well, I tell you, I joined the church. I really ought to quit this lying, drinking, smoking. You're trying to manufacture something again. Now, you can't do it. So, there's no need of trying to no more than a mule can make himself have wool. He can't do it. Or a vulture trying to eat with a dove. A vulture trying to be a dove. Could you imagine a buzzard out there? Well, you know, I'm a dove. Put a few feathers in him and say, see, I look like. See? He just be all out of shape. That's a man who professes to be something when he is not. See? You can't do it. You can't say, well, now, look, I'm supposed to have virtue. So I'll have virtue. I'm supposed to live godliness. So I'll just have it. Why? You're only trying to place feathers. Tingnan mo, may virtue ako, ang galing-galing. Yung may sakit, gumaling. Hindi mo na kailangan pang i-manufacture yon. Kusa na yon, nakasama ng buhay mo. Ang healing, kusang kasama na ng buhay mo. Dahil ang Diyos, nang nilikha tayo ay complete creation. Hiwain mo yan. Hugasan mo lang ng tubig. Gagaling kusa. Dahil ang katawan natin ay may faith para gumaling tayo. Minamanifest lang natin yon sa pamamagitan ng prayers, sa pamamagitan ng preaching. Ini-encourage natin ang ating mga kapatid yung nature na nasa atin. It is automatically na magmamanifest. Masakit ang ulo mo ngayon? Mag-relax ka lang ng konti at manalig. Mamaya, wala na yan. May high blood ka ngayon? Mag-release ka lang ng konting pressure sa buhay mo. Sumama ka kila Pastor Batak. Nagpalamig-lamig ng konti sa dagat. Then, gaganda ang pakiramdam mo. And you say amen. At sasabihin mong, wala na ang stress ko, Pastor. Dahil full of pressure. Sa trabaho, sa pamilya, sa pang-araw-araw nating buhay, kailan may spare time ka rin. Diba? Kaya, sa camp meeting, huwag niyong kakalimutan yan. Or a vulture trying to eat with a dove. Hindi mo naman pwedeng sabihin, oy, kumakain akong kasama nila. Mukha na ba akong kalapate? Hindi, Brad, yung balahibo mo, vulture pa rin eh. Hindi ba? Hindi mo pwedeng sabihin, oy, kasama ako sa End Time Word Body Ministry. Pa-picture ako, o yan, kasama ako ng mga brother. Brad, ibang-iba pa rin ang aura mo. Di ba? Lilitaw. Kailangan mo talagang ma-born again sa mensahe. Ma-change. Can you say amen? Oh, glory to God. You can say, well, now look, I'm supposed to have a virtue, so I'll have virtue. I'm supposed to live godliness, so I'll just have it. Why, you're only trying to place feathers, though they are not in your reach. But you can put the feathers in the wrong bird. It just won't work. It only shows what a hypocrite that bird is. Pag nakita ko kayo, mga nakapantalon kayo, ang suot nyo, walang kabanal, huwag nyo nang itago. Alam ko na yon. At hindi ko kayo hahatulan. Can you say amen?
Si pastor. Si pastor. Huwag mo nang itago kung ano ang nature mo. Kung lumalakla ka, alam ko yan. Kung meron ka pang tinatawag na, anong tawag dito? Sideline na ginagawa sa buhay mo, alam ko yan. At alam ng Diyos yan. Anong gagawin mo, pastor? Kinukonsinti mo ba? Hindi. Iintayin kong makuha mo tong fullness ng revelation. At ang lahat ng yan, maglalaho. Pag natanggap mo ang fullness ng revelation na to, ang lahat ng problema sa buhay mo, maglalaho. Ang lahat ng reproach mo sa pamilya mo, mawawala. Anak, totoo ba yan? Ikaw na ba yan? Bakit pa? Ako na to. See the difference? Before you are rank rascal, diba? Worldly. And all the lust of the world, you do all the lust of the world. Now, you are changed. Diba? From kakelbur to a wheat. From pig to a lamb, sheep. Hindi naman pwedeng yung pig magbibihis tupa. Mangangamo yun eh. Paliguan mo ng paliguan ng baboy, kahit shampoohin mo, pinakamamahaling pabango, ibigay mo, ilagay mo sa bahay mo, bihisan mo na parang poodle. Maghintay ka ng ilang minuto. Pag duminon, baboy ka talaga. Can you say amen? By nature, you cannot manufacture, diba? The manifestation of the bride. Kusa itong lilitaw pag na-change ka na. Could you imagine an old buzzard trying to have a couple of dove feathers? Look here, see, I'm a dove. See? Why? We'll all know he's a buzzard. That's all. We can tell that he is a buzzard. Well, now that's the way it's trying to manufacture Christianity. You can't do it. The first thing you've got to do is to be born again. Diba? Yun yung sinabi ko sa mensahe. You've got to be changed. See? And when you're changed, you become a new creation. You're getting right now, see? Now you don't have to worry about the feathers. It will take care of itself. Okay lang sa akin yan. Kung ano yung mga ginagawa nyo, hindi ko kayo i-judge yan. Huwag nyo nang takpan. Huwag nyo nang ilihim. Because I believe, kapag nag-matured kayo, mache-change kayo. Kapag na-born again kayo totally, mababago kayo. Dahil dalawang klase lang ng tao ngayon ang nandito sa church. Isang hilaw pa at isang luto na. At ang hilaw pa na gustong maluto na, mapalad. Kasi ang unbeliever magwo-walk out. Ang wicked kakam out. Ayoko dyan kay Pastor Batak. Sa turo niyan, magwo-walk out. Pero ba't nananatili kayo sa mensahe? It's either na kayo ay partial pa na nagsisikap. Can you say amen? O kayo ay perfect na nasa mensahe na nagre-rejoice na lang sa revelation na to. Like I've always said, you take a hug, scrub him up, yung sinabi ko nga kanina, and put a tuxedo suit or a tuxedo suit rather on him, turn him out there, and he'll go right to a mud hole and wallow. Because you see, it will not do any good. It's a hug. That his nature. Diba? Wallowing in his nature, you've got to change this nature. Amen? And the rest of it, take care of itself. Yun, mga kapatid, ang mensahe. Kung gusto mo ng accumulation, mapalad ka. Receive this truth. Receive this revelation. Hallelujah. Oh, glory to God. Hallelujah. Sa closing, Jesus said, except a man be born again, that he can even see the kingdom. Now that means, see means to understand. You look to anything and say, I just don't see it. You mean you don't understand it. Ganon din yung preaching ngayon. Hindi ko maintindihan. Tanggapin lang daw ang lahat ng revelation, maipapamuhay ko na to. Diba? Kapag tinanggap mo, mga kapatid, ang kanyang mensahe, ipapanganak ka sa kabuuan. Dala-dala mo na yung fullness, yung accumulation. Amen. Kahit wala ka pa nung iba niyan, pag ikaw ay meron ng charity, carried over yun. Pasok ka doon sa tinatawag na benefits.
Pasok ka doon sa tinatawag na benepisyo ng lahat. Hindi mo na kailangan isa-isahin yan. Pastor, baka hindi ako ma-rapture kasi sinisikap ko ang knowledge. Sinisikap ko ang temperance, patience. Matatagalan ka niyan. Di ba? Kinakailangan mamatay lang yung lumang pagkatao at ang lahat ng ito ay magmamanifest para sa iyo. Amen. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. Yun ang plano ng ating Panginoon. Sabi niya dito, last quote, pyramid being those foundation up into the king's chamber, and just before you hit the seventh, there's a little introduction plank there where a messenger comes out to bring you to the king. The messenger, John the Baptist, that introduced to the king, but the headstone was rejected. And they don't know the stones of scone or whatever it is, they don't know where it's at because it's rejected stone. But that's the stone that caps the whole thing, that makes it the pyramid. Though the complete 7 church ages add grace, add this, and there's 7 as last one is Christ. Add this to your charity, add grace, your grace, add something else and something else till it gets up to Christ. It's the headstone, and I am the door. So the headstone, the charity is Christ. The new birth is Christ. Your adoption is Christ. The token is Christ. Kapag siya ang nasa iyo ang accumulation ng lahat ng benefits, ng lahat ng tinatawag na 7 virtues na pinread sa atin. Nasa iyo ang 7 thunders. Nasa iyo si Christ Hindi yung Christ ng denomination, yung Christ sa ating day and age. Can you say amen? Once na nasa iyo yun, yung mensahe na yun, na si Christ in you, the hope of glory, ang buong accumulation nasa iyo. Kompleto ka. Hindi ka partial. God bless you. Pagpalain kayo lahat ng ating Panginoon. Kung may prayer request po tayo, ay pwede po natin itong ipanalangin, kabigatan, problema sa buhay, atin po itong i-commit sa ating Panginoon lahat at ipagtiwala na siya'y dakila. At ano yung inawit nyo? Yeah. Awitin nga natin uli yan. Glory to God. May bagong awit. May bagong inspiration. May bagong kagalakan sa pagpupuri. Awitin po natin ito ng buong kagalakan. Anong title ng awit? Ha? Awitin natin, sandali, itong awit na ito. Your beloved. So ipag-pray po natin ang kagalingan sa allergy ni Baby Maros. At gayon din ang another prayer request. Kagalingan ni Jed. Ni Wed at sa old ano to? Lord, it was you. Brad, pakiano nga ito. Created the heaven. Lord, it was your hand. Put the stars in their place. Lord, it is your voice that commands the morning. Hallelujah. Worship Him. Oceans and their waves by what you feel. Glory. Lord, who am I compared to your glory? Oh Lord, Worship Him.
who am I compared to your majesty? I'm your beloved, your creation, and you love me as I am. Worship Him, praise Him. Hallelujah. Feel His presence. He is in our midst. Worship Him. Hallelujah. Glory, glory. Glory to Jesus. Hallelujah. Your creation, and you love me as I am. You have called me chosen for your kingdom, and ashamed to call me your own. I'm your beloved. Glory. Amen. Step. Amen. Tayo po'y manalangin lahat. Sama natin sa prayer din yung board exam ni Pau na sa 14-15 na sana ay makakuha siya ng mataas na marka. Let's pray. Wala na po ba na iba pang pahabol? Carmela sa kanyang pananakit ng ulo at allergy ni Baby Marus. Okay, let's bow our heads. Mapagpalang Diyos, salamat po sa lahat ng biyaya mo, sa lahat ng accumulation of virtues na binigay mo sa bride in these last days, at nakita namin na ito lahat ay na kay Kristo na iyong anak. Salamat sa iyo, Panginoon, sa biyaya mong ito sa iyong nobya. Pagpalain mo po ang bawat isa, maging ang mga prayer request ni Sister Mila sa kanyang headache, pagalingin mo po siya, Panginoong Jesus. Hallelujah, ganun din si para kay Baby Maros sa kanyang allergy, pagalingin mo rin po siya sa oras na ito in the name of Jesus Christ. Maging sa tinatawag na habag at biyaya mo sa labor at pagpapagal ni Pao sa kanyang review, sana po ay bigyan mo ito ng bunga at makuha niya ang mataas na grado sa kanyang examination. O ito'y maipasa niya, Panginoon, sa iyong biyaya at habag. Grant it, O Lord. Wala pong imposible sa iyo. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming pinagtitiwalaan. Ikaw ang lahat-lahat sa amin na may hawak ng lahat ng aming buhay. Salamat sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming pag-iwahiwalay, sa iba pang mga gagawin, activities. Ikaw ang manguna sa amin sa buong araw na ito, Panginoon. Salamat, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sing this song once again. Glory to God. Habang tayo nagkakamayan,